Sabi pa ng landlord, maayos naman daw ang trato ng mag-asawa sa anak nilang babae. Kaya nagulat siya na mabalitaan ang relasyon ni Miss Miranda sa mga magulang nito ngayon. At maayos din daw ang relasyon ng mag-asawa sa nagdaang taon. Pero pagdating ng 2003, bigla na lang nagbagong ugali ni Gary. Natuto na tong uminom at magsugal, tapos biglang naging mapera ang lalaki. Matinong nagbabayad ng renta mag-asawa kahit pasimple lang ang buhay ng mga ito. Kaya nang madali sila sa bayan, nagpunta ang landlord sa unit ng mag-asawa. Pagbukas ni Gary ng pintuan, lasing ito at galit na galit. Binato pa siya ng pera sa mukha at pinaalis. Nagalit ang landlord kay Gary sa inastinto kaya naman tumawag siya ng polis. Di alam ng landlord kung nahimasmasan nga ba si Gary sa ginawa nito sa kanya. Bigla na lang nag-alsa balutan ng mag-asawa at umalis bago pa man makarating ang mga polis. Matapos silang manggaling sa syudad, bumalik na sila sa probinsya at alam na natin ang sunod na nangyari. Naningkit ang mga mata ni Demetrio. Of course, alam niya ang nangyari base sa diaryng meron si Gretchen. Malakas sa napabuntong hininga si Jomar. Baka nanalo ng malaking halaga sa isang underground gambling si Gary noon, Master Colin. Kaya lang illegal nga ang pagkapanalo nito kaya't natatakot ang lalaki sa mga polis. Alam naman natin pareho kung anong mangyayari kapag nalulong sa sugal ang isang tao. Bigla silang magiging iritable at nagagalit kahit walang dahilan. Wala mang binanggit na pangalan si Jomar pero alam ni Demetrio kung sinong ibig nitong sabihin. Ang malaking halimbawa ng taong lulong sa sugal ay ang pinsan niyang si Kevin. But the year 2003? Bahagyang napanguso si Demetrio. Napaka-pamilyar sa kanya ang taon na yon. Master Colin, baka totoo naman talagang anak na mag-asawa si Miss Miranda. Sadyang nagbago lang ang pagtrato nila sa kanilang anak kalaunan. Sana lang hindi na yun mangyari pang muli. Malungkot na tura ni Jomar. Talagang hindi na mauulit ang pangyayari yun, Jomar. Malamig niyang turan. Matapos kausapin si Jomar, bumalik siya sa loob ng bahay at naabutan si Gretchen kasama ng lolo at lola niya habang tumitingin sa photo album. Habang pinagmamasdan niya ang asawa niya, isa lang pumasok sa isipan niya. Gusto niyang makapamuhay ng payapa at masaya si Gretchen. Kahit na may kalahating taon pa sila, kapag nagdesisyon silang alagaan ang isang tao, hindi magbabago yon at gagawin niyang lahat para protektahan to laban sa lahat ng nais umapi dito. Di nagtagal, pumarada na ang sasakyan niya sa garahe ng apartment complex nila ni Gretchen. Magkasabay silang umakyat sa taas. Maraming salamat ulit, Demetrio. Magpahinga ka na at baka napagod ka sa nangyari kanina, ani Gretchen, at naglakad na papunta sa kanyang silid. Pinagmasdan ni Demetrio ang likuran ng asawa niya para bang may magnet na humila sa kanya para sundan to. Sakto naman huminto si Gretchen sa harap ng pintuan ng silid nito kaya naabutan niya ang babae. Kung sakali mang may kahilingan ka, huwag kang mahihiya na magsabi sa akin. I will do anything for you and grant you anything you wish for. Matapos bitawan ang mga katagang nasabi niya, agad siyang natigilan. Paano niya nasabi ang nakakapanindig balahibong mga salita? Hindi naman siya dating ganito. Maging si Gretchen natigilan din. Ibig ba nitong sabihin, tuto pa rin ng lalaki lahat ng hiling niya? So hindi lang Doraemon si Demetrio, Genie din ang asawa niya. Dahan-dahan lumingon si Gretchen kay Demetrio at sinalubong ang makulimlim subalit tila nag-aapoy nitong titig. Ngayon niya lang napansin ang haba pala ng pilikmata ng lalaki. Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, pakiramdam ni Gretchen, maririnig na ng lalaki ang malakas sa tibok ng puso niya at muli na naman niyang naramdaman ang tila may kumikiliti sa sikmura niya. Hindi na sila bata pa at mas lalong hindi yon ang unang beses na ganito sila kalapit sa isa't isa. Nakita niyang dahan-dahan bumaba ang mga mata ni Demetrio sa kanyang labi dahilan para mas lalo na magwala ang puso niya. Ilang sandali pa palapit na ng palapit ang mukha nito sa kanya. Unti-unti namang napapikit si Gretchen at hinihintay na lumapat ang labi nito sa labi niya. Demetrio was almost near, subalit nagulat na lamang siya nang bigla siyang tinulak ni Gretchen papalayo. Nanlaki ang kanyang mga mata na patitig sa babae. Sorry, tanging nasabi nito at nagmamadaling pumasok sa loob ng silid. Hindi lamang yon, binagsakan pa siya ng pinto. Hindi tuloy siya makapaniwala habang nakatitig sa nakasaradong silid. Damn, did she just receive his advances? Ayaw ba nito sa halik niya? Bakit?
Mabilis naman tumakbo si Gretchen papunta sa loob ng silid at isinuka lahat ng kinain niya. Nakaramdam din siya ng labis na pagkahilo pagkatapos at habang iniisip niya ang nangyari kanina, di niya maiwasang manghinayang. Di nga lang siya sigurado kung sa pagkain ba o sa naudot nilang halikan. Marahang napaupo sa sahig si Gretchen at isinandal ang kanyang likuran sa paanan ng kama. Nakaramdam siya ng panghihina matapos niyang sumuka. Madalas siyang ganito noong bata pa siya sa tuwing ninenervyos siya o hindi kaya ay dumadaan sa labis na stress. At ngayong buntis siya, mas lalo pang naglalala pa yata ang kondisyon niya. Marahan niyang hinaplos ang kanyang sikmura. Nais niyang lumabas para makainom siya ng mainit na tubig. Pero sa kaisipan na baka naroon pa sa sala si Demetrio, parang ayaw na niyang lumabas. Hindi niya alam kung ano ipapaliwanag sa lalaki nang bigla na lang niya itong itulak kanina. At kahit may lakas man siya ng loob na lumabas, baka masuka siya sa harapan ni Demetrio at magduda pa ito at mabuking siya. Mariin siyang napapikit. Ano ba ang gagawin niya para hindi halata? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kanina, bago niya iniwan sa sala si Demetrio, parang nais siyang halikan ng lalaki at hindi naman siya tumanggi. Kung siguro hindi lang siya nasuka, sigurado siya, maghahalikan talaga sila. Ano bang nangyayari sa kanya? Nagkakagusto na nga ba siya sa asawa niya? Pero hindi dapat. Hanggang sa papel lamang ang kasal nila, dapat niyong panindigan. At kahit pa may nararamdaman na siya para sa lalaki, itatago niya yon gaya ng paglilihim niya na dinadala niya ang anak nito. Napapikit siya at kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Patawarin nawa siya ng kanyang anak pero natatakot talaga siya na aminin kay Demetrio ang totoo at baka kunin ito mula sa kanyang anak nila kapag nagkahiwalay na sila. Pero sa kabila ng lahat, nakaramdam siya ng konsensya. Napakabait na Demetrio sa kanya at handa siyang tulungan ng anumang oras na kailangan niya. Pakiramdam niya ang sama-sama niyang tao. Nasa ganon siyang kaisipan na makaramdam siya ng antok at di na nga na malayang nakatulog na pala siya sa sahig. Kanina pa nakatitig si Demetrio sa nakasarang pintuan ng silid ni Gretchen. Nalilito siya kung anong gagawin niya. Lumapit siya sa may pinto. Dinikit ang kanyang tenga para pakinggan kung anong nangyayari sa loob, subalit tahimik naman sa loob. Maya-maya pa napagpasyahan niya na kumatok ng ilang beses. Gretchen! Tawag niya sa babae pero wala naman siyang narinig na sagot. Gretchen, are you asleep already? Muli niyang tanong. Nang wala pa rin siyang nakuhang sagot, tumalikod na siya at akmang pupunta sa kanyang silid, subalit nakakailang hakbang pa lamang siya, muli na naman siyang napalingon sa pinto. His intrusive thoughts were telling him to go inside. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya na itatanong kung bakit ba bigla na lang siya nitong tinulak kanina. They already did more than kissing before. Inawakan niya ang doorknob at pinihit yon. Sakto naman at hindi nito inilak ang pinto. Tanging ang lampshade lamang sa bedside table ang nakabukas. Nakunot ang kanyang noo na makitang walang tao ang kama. Nilibot niya ang tingin sa buong silid at nakitang nakaupo si Gretchen sa sahig, nakasandal sa paanan ng kama. Dali-dali siyang lumapit sa babae at tinaluhan ito. Gretchen! Tawag niya sa babae. Bigla siyang kinabahan na baka may nangyaring masama dito pero napagtanto niyang payapa na ang paghinga nito. The hell? Bakit ba sa sahig to natutulog? Huminga siya ng malalim. Sinubukang yugugin ang balikat nito, subalit mukhang masyado nang mahimbing ang tulog ni Gretchen at hindi to nagising. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago to binuhat at maingat na iniligay sa kama. Kinumutan niya si Gretchen ng maayos bago naupo sa gilid ng kama. Payapa pa rin ang paghinga nito at di man lang namalayan nakapasok na pala siya sa silid. Is she that comfortable with him around? Napatitig si Demetrio sa maamong mukha ng kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ng pisngi nito. Nang maramdaman nito ang kanyang palad, mas isiniksik pa nito ang sariling mukha sa kanyang kamay. Umangat ang sulok ng kanyang labi habang pinagmamasdan na maigi si Gretchen. I don't exactly know what I feel for you as of the moment. But there's only one thing that I'm sure of, Gretchen. I won't be able to let you go anymore. Matapos makalabas ng presinto kanina, agad sumakay ng taxi si Teresa kasama si Ramon at Celia pauwi sa bago niyang bahay.
Habang nasa biyahe, panay ang mura ng dalawa. Labis silang napapahiya ngayong araw dahil sa kapalpakang ginawa ni Celia. Marahas na napalingon si Teresa kay Celia na katabi niya sa backseat. Nag-aapoy sa galit ang kanyang dibdib. Malulusutan pa dapat nilang nangyari kanina pero dahil sa katangahan ng asawa ng kapatid niya nawala sa kanilang oportunidad na magkapera ng malaki. Kasalanan mo tong lahat. Malapit na kami. Bakit ba bigla ka nalang lumabas? Sinira mo na mga plano natin. Sinira mo ng lahat. Galit naman na singhal ni Teresa. Kinagat ni Celia ang pang-ibaba niyang labi. Nalaman niyang nasa maayos naman palang kalagayan ang anak niya at natuto naman siyang tumawag sa kanya. Kung hindi dahil ako tinakot, di naman ako lalabas eh. Huwag mo kong sisihin. Anak ko ang nakataya kanina. Anak namin ang kapatid mo. Kung kay George ba mangyayari ang nangyari sa akin, hindi mo ba gagawin ang ginawa ko? Frustrated na wika ni Celia. Isa pa sa inaalala niya, tumawag sa kanya ang kanyang anak at sinabihan siyang nahihiya na tong pumasok dahil sa ginawa niya. Ang mabuti pa, mauna ka nang umuwi sa bahay. Mag-uusap pa kami ni Teresa, singit ni Ramon sa dalawang babae na nagkainitan na. Umirap naman si Celia at pinara ang taxi. Talagang mauuna na akong umuwi. Ayokong makita ang paggumukha ninyong dalawa. Kayong dahilan kung bakit nasadlak tayo sa kahihiyan. Galit niyang asik. Mas mabuti pa nga. Pahama ka talaga imbes makatulong ka eh. Singhal ni Teresa. Masama ang loob niya at masakit ang ulo niya. Wala siyang nakuhang pera mula kay Gretchen at napahiya pa siya. Tuluyan nang lumabas ng taxi si Celia. Subalit, bago to tuluyang umalis, muli pa nitong dinungaw ang magkapatid. Wala akong pakialam. Kahit kapatid ka pa ng asawa ko, Teresa. Oras na hindi mo binalik sa akin ang sariling pera ko na hiniram mo, ipapakulong kita. Agad na nataranta si Teresa at pilit nang ngumiti habang pinapakalma ang sarili. Huwag ka naman ganyan, Celia. At bakit hindi? Naisangla ko ng lahat ng mga lahas at iba ko pang kayamanan para ipambayad sa surgery ni Ramon sa pag-aakalang bibigyan ka ng pera ni Gretchen ay ibabayad mo sa akin. Pero anong nangyari? Wala. Ang mabuti pa, humingi ka ng pera kay George. Sigurado ko, bibigyan ka niya. Patong-patong ng utang mo sa akin. Walang bayaw-bayaw sa pera, Teresa. Hindi. Mariing umiling si Teresa. Huwag nating idadamay si George dito. Celia, sa'yo na lang ang meron ako. Huwag kang mag-alala. Hihingan ko ulit ng pera si Gretchen. Sigurado kong bibigyan niya ako. Sandaling napatitig si Celia kay Teresa. Mukhang desidido pa rin to kay Gretchen at hindi na sumusuko. Hindi na siya nakipagtalo pa sa babae. Wala naman siyang pakialam kung kanino galing ang pera. Ang importante, mabayaran siya nito. Nakahinga na maluwag ang magkapatid nang umalis na si Celia. Kahit sa mga asawa ni Ramon at Celia ay may ugali pa rin kakaiba ang asawa niya. Ilang sandali pa, nakarating na ang taxi sa dating bahay ni Teresa. At habang naglalakad sila papalapit, hindi pa rin nawawala ang galit na nararamdaman nilang dalawa. Kaya naging ganon kamakapangyarihan si Gretchen at nakahanap pa ng mga taong tutulong sa kanya. Nayayamot na ani Teresa. Paika-ika namang sumunod si Ramon kay Teresa. Dapat nga nasa ospital pa siya, pero dahil nais niyang makasiguro na mananalo sila laban kay Gretchen at makukuha ang simpatya ng madla, lumabas siya ng ospital kahit walang signal ng doktor. Baka naman ang asawa niyang tumulong sa kanya, sagot ni Ramon. Sarkastiko namang natawa si Teresa. At ano naman ang maitutulong ng lalaking yon, gayong isa lamang naman siyang driver? Siguro nga walang pinag-aralan yon at mahirap pa sa daga kaya ayaw magbigay ng pera. Pero wala nang kwenta pa kung magagalit at magtatalo sila. Nabunyag na sa madla ang plano nila. Daig pa nila ang basang sisiw sa nangyari at sigurado sila ilang araw o ilang linggo silang hindi makakalabas ng bahay dahil sa hiya. Subalit nang makarating sila sa harap ng gate, maraming sasakyan na nakaparada sa harap. Nagkatinginan silang dalawa ni Teresa bago napasulyap sa mga kotse. Anong nangyayari? Bakit maraming tao sa harap ng bahay ko? Nagtatakang tanong ni Teresa. Mas lumapit pa siya para makita ng mabuti kung sino mga panauhin niya. Subalit, bago pa man siya makahuma, isang babae na may hawak ng kamera ang malakas sa sumigaw.
Hello guys! Nandito ako ngayon sa bahay ng walang hiya na si Teresa Miranda. Ang babaeng mas masahol pa sa hayop ang pag-uugali. Kailangan makita natin siya ngayong araw at maturuan ng leksyon. Mabilis tiningnan ni Ramon ang kanyang social media account at napagtanto na sila na naman ang target ng mga online influencers. Hindi lamang yon, alam na mga ito ang personal address nila at mga personal na detalye. Nang mapatingin sila sa sitwasyon ng bahay, napagtanto nila sinabuyan ng mga ito na iba't ibang pintura ang bahay at mga bulok na gulay at itlog. Hindi lang yon, may inilagay pang bulaklak ang mga patay sa harap ng bahay ni Teresa. Sa takot ni Teresa sa nangyayari, mariin siyang napahawak sa kamay ni Ramon. Anong gagawin natin ngayon? Natataranta niyang tanong. Kahit na agresibo siyang klase ng tao, hindi niya inaasahan sobrang dami ng taong susugod sa kanya ngayon. Sa takot niya, nanginginig na pati ang boses niya. Nataranta na rin si Ramon. Akmang magsasalita siya nang makarinig sila na isang sigaw kasabay ng pagturo ng isa sa mga online influencers sa gawi nila. Hindi ba't si Teresa Miranda yan? Nang nasa malapit lamang sila, halina kayo, lapitan natin. Isang grupo na tila mga asong ulol ang napalingon sa kinaroroonan ni na Teresa at Ramon. Nang mapagtanto ng mga ito na sina Teresa at Ramon nga ang nakita nila, naguunahan sila sa pagsunod sa dalawa. Sa labis na gulat at takot ni Ramon, nakalimutan niyang kalalabas lamang niya ng ospital. Agad niyang hinila si Teresa at magkasabay silang tumakbo palayo sa mga online influencers na humahabol sa kanila. Di lang sila hinahabol ng grupo, pinagbabato rin sila ng mga bulok na gulay at itlog, dahilan para mapasigaw si Teresa. Masyadong pamilyar ang nangyayari sa dalawa. Noong nakaraan lamang, si Gretchen ang hinahabol ng mga online influencers at binato ng itlog. Tapos ngayon, silang dalawa na ang naglagay sa kaparehang sitwasyon. Sigurado kong si Gretchen ang may pakana nito. Nais niyang gumante sa akin kaya't inutusan niya ang mga influencers na habulin tayo at ipahiya. Puno ng gigil na sambit ni Teresa kahit pa nahihirapan siyang huminga. Tumigil ka at mag-focus ka sa pagtakbo kung ayaw mong maabutan nila tayo, singhal ni Ramon. Dahil mataba si Teresa, mahina tong tumakbo. Kung pa pwede palang iiwan na to ni Ramon subalit sa dami ng naibigay nito sa kanya noon, sigurado siya, sisingilin siya ng kapatid niya kapag nagkataon. Hindi rin yon babayaran ni Celia dahil siya lang naman ang nakinabang sa pera na galing kay Teresa. Mabuti na lang at kabisado nila ang pasikot-sikot sa buong lugar. Dumaan sila sa isang shortcut papunta sa main road at agad na pumara ng taxi. Napatingin silang dalawa sa kani-kanilang sarili nang makita nilang napasimangot ang driver. Dahil abala sila sa pagtakbo kanina, di nila namalayan naliligo na sila ng mga bulk na gulay, itlog at nangangamoy pa sila. Kung gusto ninyong sumakay sa taxi ko, kailangan magbayad kayo ng triple. Masungit na ani ng driver. Isang matalim na titig ang pinukol ni Teresa sa driver. Anong triple? Pinaglololo ko mo ba kami? Tama na yan, Teresa. Awat ni Ramon sa kapatid. Ang mahalaga ngayon, makatakas sila mula sa mga humahabol sa kanila. Nakita niya kung paanong tinrato ng mga ito si Gretchen. Nakakatakot sila at mahirap makontrol. Kapag naabutan sila, sigurado siya, hindi magandang magiging sitwasyon nila ni Teresa. Pumayag na din siya sa hiling ng driver. Inihatid sila ng mga ito sa bahay ni Teresa at Gary sa probinsya. Malalim ng gabi at madilim pa ang paligid. Tahimik silang pumasok sa bakuran ng bahay. Nag-aalangan pa si Teresa nung una pero nang makita niyang nakalak ang pinto at wala ang asawa niya, nakahinga siya ng maluwag. Bilisan mo, ani Teresa at nauna na sa loob. Pagod na pagod si Ramon at nauuhaw pa. Pagkapasok pa lamang niya, naghalongkat na siya na makakain at may inom sa refrigerator. Nasaan bang asawa mo, Teresa? Nagsusugal na naman ba? Palagi na lang siyang ganyan kahit noon pa. Bakit hindi mo siya pagsabihan at kontrolin? Ayaw ni Teresa ang magmukha siyang kawawa kahit sa harap ng kapatid niya, kaya naman taas noon niyang nilingon si Ramon para ibahin ang usapan. Hindi yan ang mahalaga ngayon. Ano nang susunod nating gagawin? Hindi ako makakapayag na ganito ang nangyayari sa atin, Ramon. Maging si Ramon, hindi niya matanggap ang sinapit nila.
Hindi siya makakauwi ng bahay nila ngayon dahil nandoon ang ibang mga influencers. Pati si Celia at anak nila ay pansamantalang nilisan ang kanilang bahay para hindi mapahamak ang anak nila. Di niya inaasahan na ganito pala karahas ang ganti ni Gretchen sa kanila. Tumingin ang titig ni Ramon bago lumingon kay Teresa. Masyado na ngang matigas ang puso ng anak mo. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, baka sa susunod, hindi lamang ito ang gagawin niya sa atin. Anong ibig mong sabihin? Dinampot ni Ramon ang isang baseball bat na nakita niya sa isang sulok. Kung hindi tayo makakapamuhay ng maayos, pues, hindi po pwede na tayo lang. Sigurado kung nasa apartment na ngayon si Gretchen. Puntahan natin siya para ako mismong personal na magtuturo ng leksyon sa babaeng yon. Sisiguraduhin ko, malulumpo ang babaeng yon ngayong gabi. Okay, sang-ayon ako sa desisyon mo. Agarang sagot ni Teresa. Nilibot ni Teresa ang kanyang mga mata sa paligid. Naghahanap ng bagay na pwede niyang dalhin para saktan si Gretchen. May nakita siyang pala, palakol at marami pang iba pero hindi yun nakakuha ng kanyang interes. Nagngingit-ngit sa galit, nagpunta ng kusina si Teresa at kumuha ng isang matalim na kutsilyo. Sasaksakin niya ito, gaya ng peking pagsaksak ni Celia sa sarili nito kapag hindi pumayag si Gretchen sa gusto niya. Matapos silang maihanda ang dadalhin nila, naglakad na sila palabas. Subalit, hindi pa man sila nakakarating sa may pintuan. Bigla na lang yung bumukas, dahilan para nakarating sila sa natatarantang tinago ni Teresa ang patalim na hawak niya. At dahil madilim ang paligid, gawa ng pagpatay nila sa ilaw, para walang makapansin sa kanila, hindi niya maaninag kung sinong bagong dating. Sino yan? Kinakabahan niyang tanong. Kusang sumara ang pinto kasabay ng pagbaha ng liwanag sa paligid at bumungad sa kanila ang isang pamilyar na mukha.